Yon, good afternoon dito sa Canada. At ang ganda ng panahon. This is Ilonggo in Canada again. At magbablog tayo muli sa panibagong vlog na to. Ay kwentuhan muli tayo. Yan, as usual, no? Day off natin at galing nang natin sa exercise. At nag-decide ako lumabas kasi gusto kong makakita or gusto kong tignan ng napakagandang panahon ngayon or napakagandang weather ngayon dito sa Canada. Ito yung so far yung pinaka maganda at pinaka mainit na weather for the past since last summer, no? Ito yung first na naman na isa sa pinakamagandang weather. Ramdam na talaga, no? Since spring ngayon papuntang summer na, halos yung temperature halos sa summer, no? Yung temperature ngayon ngayong araw na to. So ang ganda, ang sarap sa pakiramdam, mga liwalas, no? Pag ilang buwan ba naman na puro snow, no, ulan, nakakalungkot. Yun yung tinatawag nila na winter blues. Nakakalungkot talaga. Pero eto, in-enjoy na natin ngayon yung init at yung ganda ng panahon. So yung huling vlog ko pala nung nakaraan, nagulat ako, no, sa Facebook. Nasa 1K views na siya. So hindi ko alam pala, no, na maraming may nagkaka-interest or may gusto ng mga ganitong vlog. Kaya nag-vlog ako ulit na kagaya nito. So honestly, no, hindi ko kalain na mag 1K views siya. Kasi para sa akin, kwentuhan lang naman yun eh. Pero ang dami palang may gusto or may interest. So yun, ginagawa ko ulit to para sa inyo. So anything po na gusto nyong topic or ikwento ko, mag-comment lang po kayo. Comment down below lang po. Kasi next vlog ko, sasagutin ko yan at iba-vlog natin ulit yan. So far, ito yung pinakamainit na temperature na naramdaman ko na naman for the past 4 to 5 months. Ito yung pinakamainit. Halos nasa 20 plus degrees na ngayon. Random ko, no? Sana hindi na ako sweatshirt. Akala ko kasi, no, medyo maginaw pa rin. Kasi dito sa Canada, akala mo mainit, paglabas mo maginaw pala. Pero ngayon literal na mainit talaga. Pero di kaya sa Pilipinas, no, nasa 50 plus yung degrees, 40 to 50. Grabe naman yon. Talagang ramdam na natin yung climate change. Kaya ingat po kayo dyan sa Pilipinas, no? So ngayon, pasalamat tayo, no, na ganito yung weather. Sana tuloy-tuloy na kasi para makatipid ako talaga sa aking pamasahe. Kasi ngayon pag ganito ng panahon, tuloy-tuloy na, nakakasave ako ng $115 per month dahil yun sa scooter ko. Nagagamit ko na yung scooter ko at hindi na ako gagastos sa pamasahe. So imagine, yung scooter ko, bili ko lang noon ay nasa $400 lang. So maraming nagsabi sa akin noon na huwag daw bumili kasi ilang months lang daw gagamitin. Pero isip ko, pag bumili ako ng scooter, 400, 4 months lang mababawi ko na siya or makuha ko na ako nung value na binili ko sa kanya. Tapos succeeding months na gagamitin ko siya, wala na, panalo na. Kaya ngayon, no, last year medyo nabawi ko na siya, yung 400 ko, kasi 4 months ko siyang nagamit halos.
So ngayon, halos nagagamit ko na siya at tuloy-tuloy na to. So spring na, papuntang summer na. So makakasave na ako. Laking tulong din. So ito lang yung talagang mentality ko sa Canada, no? Yung mga iniisip ko, no? Na kung saan talaga ako makakasave or makaka-profit or yung mga bagay na makakatulong talaga sa buhay ko dito sa Canada. Kasi mahalaga yun eh. Hindi pwedeng trabaho ka lang ng trabaho tsaka gastos ka lang, enjoy lang dahil nasa Canada ka at may trabaho ka. So hindi ko hindi ko ugali yun, no? Hindi tayo perfecto when it comes sa money management, pero nag-iisip talaga ako ng ilang beses, no? Nag-iisip ako ng ilang beses bago ko desisyonan yung isang bagay. Kasi syempre may pamilya tayo, may mga anak. At dito sa Canada, alam nyo, daming temptation sa mga utang, no? Napakarami talaga at napakadaling mangutang dito. Halos lahat ng gamit mo madali mong kunin dito, madali mong makuha, mapa-cellphone man, pinakabagong model man yan, pinaka-latest man yan, madali mo dito makukuha nang wala kang down payment. Totoo yan. Tulad ng cellphone ko to ngayon, imagine nyo, nakuha ko to nang walang down payment. Latest to na cellphone. Syempre kinuha ko to hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil sa syempre gusto kong mag-vlog, gusto kong mag-share, gusto ko tong ginagawa ko kaya nag-invest ako para walang down payment to, no? Grabe, imagine mo yun, walang down payment, nakuha mo yung pinaka-latest na cellphone. So ganito dito sa Canada, madali mong kunin yung mga bagay na gusto mo kasi madaling mag-loan, mag-utang dito. Basta may trabaho ka lang, eligible ka sa mga requirements nila, napakabilis, no? Di gaya sa Pilipinas, ang dami mong pipirmahan, ang dami mong taong dapat tawagan or dami mong taong pwede pang kontakin para ma-prove na babayaran mo tong bagay na to. Pero dito sa Canada, less than 10 minutes makukuha mo na yung bagay or gadget man na gusto mo. So ganito dito sa Canada, napakadaling kumuha ng mga bagay, mga gadget or kung ano man yang gusto mong appliances, no? Napakabilis. Ikaw lang, no? Sa totoo lang, no? Ikaw lang yung mang-aayaw sa mag-offer sa'yo, sa totoo lang. Imagine, no? Kaninang or kahapon ata na may nag-offer sa akin na for loan ng nag-offer sa akin ng loan na $6,000. Imagine mo yun. $6,000, no? Nag-offer sa akin, no? So legit kasi first na to common na to dito sa Canada kaya grabe, kung wala ka talagang disiplina sa sarili mo dito, talagang sasakit na ulo mo, no? Mabibigla ka, ang dami mo na palang babayaran. Kaya yun, kailangan ng planning, no? Strategy, no? So ulitin ko, no? Hindi ako perfecto sa mga ganitong bagay, pero bago ko mag-decision sa mga bagay, pinag-iisipan ko muna ng ilang beses, no? Bago ko to decisionan, bago ko gawin. Marami din akong pagkakamali na good thing, no, na na-realize ko agad. Marami akong nabili na hindi ko pala nagamit, pero ganun ganun yung natutunan ko sa buhay. Importante matuto ka sa pagkakamali mo. Doon ako nag-grow. Kailangan mong i-evaluate muna yung sarili mo araw-araw, kung ano bang ginawa mo, kung tama ba yung ginawa mo isang araw na desisyon, kung effective ba, kung may naidulot ba ito sa buhay mo na maganda, no?
Yun yung palaging kong iniisip araw-araw. Parang ini-evaluate mo araw-araw yung sarili mo. Dun ka nag-grow. No? So, tingnan mo sa gilid ko. Dami nang lumalabas. No? Hindi ko alam kung anong tawag sa sports na yan. Nakalimutan ko yung term. Pero dito ko lang malaman sa Canada yan. Parang pickle something. Maraming nagtatanong sa akin, oh, bakit daw hindi ako kumuha ng sasakyan na. So, alam mo, dito sa Canada, mabilis lang o madali lang kumuha ng sasakyan. Lalo na pag may driver's license ka, mabilis lang actually. Biro nga nung iba, para ka lang daw bumibili ng candy dito. No, pag kumuha ka ng sasakyan. Totoo yun, totoo naman yun. Pero dahil nga baguhan tayo dito sa Canada, no, kailangan nating planuhin yung mga bagay na kung ano ba talagang importante. Kasi imagine mo pag kumuha ka ng sasakyan, no, dito sa Canada kasi ang mahal ng insurance. Yung rinig ko, yung pinakamababang insurance, no, kung sa swerte nasa $250, no. So imagine kung i-convert mo yon sa Philippine money. So magkano yun? Malaki din. Kada buwan, no, yun yung babayaran mo sa insurance pa lang. Di pa kasama yung gas mo, yung maintenance mo sa sasakyan, no? Di pa kasama yun. So can you imagine, ganyan yung gagastusin mo kada buwan. So pag nakuha mo na yung sasakyan, hindi na, papatak na yung insurance mo every month. Kaya hindi ko sinasabing mali yung kumuha ng sasakyan dito sa Canada. Depende yun sa status mo at sa mga plano mo sa buhay. Kasi ako personally, no, may mga priorities ako na gusto ko munang unahin, na mas gusto kong i-sacrifice muna yung comfort ko, no, compare sa kung ano ba talagang goal ko dito sa Canada. So may mga goal ako na gusto kong abutin muna, na kailangan ko munang i-sacrifice yung comfort ko, no, sa sarili ko. Kasi kung tutusin, kayang-kaya ko napagdaanan ko na yung winter, pinakamatinding winter na yun, nasa negative 35 or 40, negative yun, napagdaanan ko na. Pero kaya naman, no, kayang-kaya. It's a matter of ano lang siguro, time management, no, planning kung anong susuotin, no, sa ganung temperature. At saka, no, sinasabi kong planning, no, 1 week ahead, a day, no, pagising mo sa umaga, tingnan mo yung forecast, no, para well prepared ka. Yung ibig kong sabihin. Kaya manageable naman yung temperature dito sa Canada, especially kung winter, no, co-commute ka, mahirap, no, especially pag pumupunta ka sa mga grocery, nag-grocery ka, mahirap pero kayang-kaya, no, kaya naman, no. Yun nga parating kong sinasabi, yun yung advantage, no, pag galing ka sa hirap talaga, galing ka sa walang-wala, galing ka sa pinakamababa, no, kaya mo meron kang resiliency, kaya mong magtiis kasi mas malala pa yung mga napagdaanan mo sa buhay, no, kaya manageable. Kaya yun yung isa sa mga reason ko na hindi ako kumuha ng sasakyan, no. Kailangan ko muna unahin yung mga priorities ko. Kaya planning lang, no, kasi dadating tayo doon sa sasakyan na yun. Konting sakripisyo muna, hanggang nagsisimula pa tayo dito, nagsisimula pa tayo sa buhay natin dito sa Canada.
Alam nyo, dahil sa weather ngayon, no, dahil sa init ngayon na nararamdaman ko, na-realize ko na yung tao dito sa Canada, kung nakikita nyo sa mga post nila, no, na mga nagpa-vlog at saka nagsishare ng post nila ng summer nila sa Canada, no, hindi pala ibig sabihin, no, na masarap lang yung buhay sa Canada, nag-e-enjoy lang sila, mayaman sila kasi gala lang ng gala eh. Hindi pala ganon. Yung init pala dito sa Canada, yung summer, masyadong big deal, or malaking bagay sa mga tao dito sa Canada, kasi dahil ito lang yung time na makakapag-bonding sila, makakapag-unwind sila, no, dahil sa isang taon, no, ilang buwan lang yung summer. Yun lang yung yun lang yung time na makaka-enjoy yung mga tao dito, kaya sinusulit nila yung time na yon. Nag-e-invest talaga sila ng pera, ng oras, no, ng gasolina, ng sasakyan nila, no, kahit malayong pinupuntahan nila, kasi yun lang yung time nila eh. Yun lang yung moment nila para makapag-unwind, makapag-enjoy, makapag-bonding sa ilang buwan na naman na winter, no, summer, or winter, fall, spring. Yung mga time na yan eh medyo maginaw pa, kaya summer lang talaga yung mga panahon na makakapag-banding ng gusto yung mga tao dito sa Canada. Kaya masyadong big deal or malaking bagay yung summer dito sa Canada. So di kagaya sa Pilipinas, no, nakakainis yung init kasi parang malagkit sa pakiramdam. Dito yung init, katulad yung sinusuot ko, mainit siya, no, naramdaman ko na medyo may konting sakit sa init, pero hindi mo ramdam yung malagkit na feeling eh. Parang masarap pa rin eh. Imagine, hindi pa ako pinapawisan yan sa ganitong init. Tignan yung araw, parang alas 2 dyan o alas 12 sa Pilipinas, pero hindi ko pa rin ramdam yung lagkit, no, na feeling. Kaya ang ganda ng weather pag ganito lang, no, dito sa Canada. Titingnan nyo, no, yung mga puno nito noon ay puro kalbo. Ngayon unti-unti nang tumutubo yung mga dahon sa puno, dahil nga mainit na at nauulan na sila. Unti-unti na silang nabubuhay. Yun yung last na vlog ko, no, unti-unti nang nabubuhay yung mga puno yan. So eto yun, eto yung feeling pag mainit at saka summer sa Canada. Malaking bagay dito sa mga tao. So dito lang natatapos yung ating vlog sa ngayon, ng gintuan natin. This is Ilonggo in Canada again. Thank you and God bless.